Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo. At kung taga saan kayo, maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Tingin ko rin mukhang hindi ito taga rito sa inyo. Ang weirdo naman kasi ng matandang yun, ani ko muli kay Enteng. Habang marahan kaming naglalakad, nang makarating kami sa tapat ng bahay nila Lola Lagring, ay sinalubong naman kami ni Lolo at kinuha nito ang ilang bitbit kong supot. Kahit matanda na ang lolo at lola ni Enteng, ay malakas pa rin sila at mabilis kumilos. Enteng apo, sigurado ka bang dito na kayo maninirahan ng nobya mo? Tanong ni Lola Lagring sa kanyang apo habang kumakain kami ng pananghalian. Opo Lola, dito na kami maninirahan ni Dolores, tugon naman ni Enteng. Wala namang problema sa amin ng iyong lolo kung dito kayo sa amin maninirahan. Pabor pa nga sa akin iyon dahil may kasama na kami dito sa bahay. Ang iniisip ko, paano na lang kung malaman ng mga magulang ni Dolores na nandito siya? Malaking problema yon, sambit muli ni Lola Lagring. Lola, wag po kayong mag-alala. Hindi naman po malalaman ng mga magulang ko na nandito kami sa Antique. Sabat ko naman sa sinabi ni Lola Lagring. Mabuti naman kung ganon. Umiiwas lang kami sa gulo. Iha, prangkang namang sabi ni Lola. Enteng, ano na ang plano mo? Huwag mong sabihin na porket na sa puder ka namin ay tatambay ka lang dito sa aming tahanan. Isipin mo, buntis ang kinakasama mo. Kinakailangan mo ring kumilos para makapag-ipon ka ng mga pangangailangan ng kinakasama mo. Kilala kita apo, huwag kang tatamad-tamad dito. Tanong naman ni Lolo sa kanyang apo na tila pinagsasabihan. Si Lolo naman, pinapahiya ako sa harap ni Dolores. Magtatrabaho naman ako at saka habang wala pa akong trabaho, tutulungan ko muna kayo sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop. Uwi ka naman ni Enteng na halatang napahiya sa sinabi ng kanyang lolo dahil totoo naman ang sinabi nito. Ewan ko ba kung bakit mahal na mahal ko si Enteng kahit alam ko ang karakas nito. Likas na rin noon ang pagiging tamad nito. Hindi kita pinapahiya Enteng. Sinasabi ko lang kung anong tama at dapat mong gawin. Hay nako, kayo talagang kabataan ang hilig pumasok sa gulo. Sambit muli ni Lolo at napasinghal ito. Matapos namin mananghalian ay tinulungan ko si Lola Lagring sa pagliligpit ng pinagkainan habang si Enteng naman ay sumama kay Lolo tumungo sa likod ng bahay kung saan nakasadlak ang tangkalan o kulungan ng mga alaga nitong mga hayop. Nalilibang naman ako tuwing nakakasama ko si Lola Lagring. Dahil pala kwento ito
Kahit matanda na ito ay makwela pa rin itong kausap. Kinagabihan, habang tahimik ang paligid, ay nasa kasarapan na ng tulog sina lolo at lola, pati na rin si Enteng. Ay hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Tila naging madamot sa akin ang gabi. Saglit akong bumangon sa pagkakahiga at tumungo sa kusina para uminom ng tubig. Nanunuyo kasi noon ang lalamunan ko at tila maalinsangan din ang panahon. Habang umiinom ako ng tubig, ay nakarinig ako ng mahinang huni ng tiktik. Ayon sa kasabihan, pag mahina raw ang huni ng tiktik, ay malapit lang ito. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang aswang. Dahil hindi naman ako matatakutin, noon ay hinayaan ko na lang ang huni ng tiktik. Gasera din ang nagsisilbing liwanag sa loob ng tahanan dahil wala pa sila noong kuryente. Pati na rin ang ibang kaanak ni Enteng. Ngunit nang pabalik na ako sa aming silid, ay tila nararamdaman ko na parang may mga matang palihim na nagmamasid sa akin. Hanggang sa maibaling ko ang aking paningin sa isang sulok ng dingding malapit sa bintana sa sala. Napaiktad na lang ako nang masilayan ko ang mapupulang mata na sumisilip sa maliit na butas ng dingding. At dahil hindi naman ako matatakutin ng mga panahong iyon, ay mabilis kong dinampot ang aking tsinelas at walang habas kong ibinato sa nilalang na sumisilip sa dingding. Matapos kong maibato ang bakya kong tsinelas, ay umangil ito na tila nasapul ko ang mata nito. Narinig ko rin ang mga yabag nito na tila papalayo dahil nagising na ang mga kasamahan ko sa loob ng bahay dahil sa nilikhang ingay ng bakya na tumama sa dingding. Tinanong ako ng mga ito kung anong ingay iyon at sinabi ko naman sa kanila na may binato akong nilalang na sumisilip sa dingding. Dolores, mukhang binibisita ka ng aswang. Malakas talaga ang pang-amoy nila sa buntis, wika ni Lola Lagring. Oo nga Lola, mukhang alam ko na kung sino ang bumibisita sa akin. Maiksing tugon ko naman sa sinabi nito. Hinala ko kasi na aswang ang matandang nakasabayan namin sa jeep kaninang umaga. Simula nang bisitahin ako ng aswang at batuhin ko ito ng bakya, ay hindi na ako muling dinadalaw pa nito. Sa mga lumipas pang mga araw, ay tuluyan na nga akong hindi ginagambala ng nilalang na iyon. Ngunit lumipas ang isang linggo, ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Sa kasagsagan ng gabi, habang mahimbing kaming natutulog, ay nagising na lang ako sa maalinsangang panahon. At nadadama ko rin na tila may gumagapang at kumikislot sa maambok kong tiyan. Napamulat at naghilalas na lang ako nang makita ko ang makintab na sinulid na tumutusok sa aking tiyan at pinipilit na ipasok sa loob ng aking kalamnan. Kaya pala nakakaramdam ako ng hapdi at kirot sa aking tiyan. Sinipat ko ng tingin kung saan nagmumula ito
at napasigaw na lang ako nang makita ko ang ulo ng aswang na nakausli sa bubungan na gawa sa pawid. Sinira at binutas nito ang bubong upang makapasok ang kanyang ulo, sapagkat dila pa lang ng aswang ang makintab na sinulid na sumusuksok sa aking maumbok kong tiyan. Dahil sa senaryong iyon ay napasigaw ako ng malakas. Nagising naman si Enteng at nataranta kung ano ang gagawin, dahil naalimpungatan ito sa mahimbing nitong pagkakatulog. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.